tinig na handang magbigay ng liwanag. May malasakit para sa mamamayan, hindi sumusuko sa anumang laban, handang tumugol para sa kapakanan. Fernando V. Camacho Jr. Komentarista ng bayan, tinig ng katotohanan para sa sambayanan. Dugong maharlika, may pusong naglilingkod. Bangon Pilipinas, magkaisa at lumaban para sa buhay ng bawat mamamayan. Pag-asa ng bayan! Fernando V. Camacho Jr. Komentarista ng bayan, tinig ng pagkakaisa para sa sambayanan. Dugong maharlika, may dangal at katapangan. Sa buhay ang sambayanang Pilipino. Alright, isa pong magandang gabi sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Gayon din binabati natin ang lahat ng ating mga kababayan sa buong daigdig. Ayan. Ngayon pong pagkakataon pong ito ay nais ko pong samahan ninyo ako sa isa na namang kapanapanabik na pangyayari dito po sa ating bansa, dito sa Pilipinas. At ang atin pong pag-uusapan, mga kababayan, ay yung lagi na po ninyong naririnig. Yan. Ito naman ay hindi na bago sa atin. Yan. At kahit na ating nakita kung sino talaga ang totoong elected Senate President, kasi sa mga nagdaang balita, nagdaang mga napakinggan natin, napapanood natin, at maging ang kampo nila Senator Sherwin Gatchalian ay talagang umaamin na si SP Alan Peter Cayetano pa rin ang siyang Senate President. Pero mahalaga pa rin ating maunawaan bakit si SP Alan Peter Cayetano pa rin ang kasalukuyang Senate President at bakit ito tinanggap ng kampo nila Sherwin Gatchalian na sa una ipinaglalaban ng partido nila Sherwin Gatchalian na sila ang dapat mga siwa sa tinatawag na Blue Ribbon Committee hearing. Ano po? Yan. At dito nga ay nakikita natin, napapanood natin na nagkaroon na ng panunumpa si Senate President Alan Cayetano. Nagkaroon din ng panunumpa si Senator Sherwin Gatchalian. Kaya medyo nagkaroon ng gulo o sigalot sa Senado. Ano po? At marami ng mga kababayan na litong-lito, ang iba naman na-excite. Paraan niya silang nanonood ng ano tawag niyan? ng Netflix. At parang nanonood din ng mga short dramas. Ano po? Naguguluhan ang taong bayan. Bakit ganito na ang nangyayari dito sa bansang Pilipinas? Okay, pero tandaan po ninyo mga kababayan, bago tayo magpatuloy, meron lamang ako nais ipaunawa sa inyo. Lahat po ng aking sasabihin sa pagkakataon pong ito, dito po sa usaping ating bubuksan, ay labas po ito sa posisyon ng samahang pananampalataya na akin pong kinabibilangan.
wala pong kinalaman ang aking pananampalataya tungkol dito po sa ating pag-uusapan. Okay? Kundi ang lahat ng ito ay bunga lamang po ng aking personal opinion at personal na pag-aanalisa para dito sa paksang ating pong ibinungad ngayon. Sa ngayon ay kasalukuyan po kayong nakatutok dito po sa ating programang Komentarista, Dugong Maharlika. Ayan. At sa pagkakataon ito, tulad ng aking nabanggit sa inyo, samahan po ninyo, lalo na doon sa mga bago pa lamang no, na nakakapabalita sa isyung ito, ay palagay ko ay makakatuwang po ninyo ako sa usapin pong ito. Ano? Yan. Marami na sa taong bayan ang natatawa tungkol sa nangyayaring ito. Ang iba naman nangungunsubi. Inis na. Ano? Nagagalit na. Kaya nga nakita natin puro pagwewelga na nangyayari dito sa ating bansa. At ang taong bayan takang-taka. Ayan, at nagtatanong kung kailan ba ito matatapos. Yan, itong usaping ito. Kaya naman sa kabila ng makaguluhang ito na nangyayari, marami pa rin sa ating mga kababayan na talagang na-excite kung ano magiging ending. Yan, kung ano ba ang magiging kalalabasan ng kaguluhang ito, at gusto na rin ng malaman kung sino talaga ang tunay na CEO. Parang mga short drama lang ang nangyayari. Hindi natin malaman kung kung ano ang habol nila sa kapangyarihan na kaya gusto nilang makamtan. Kinukuha ba nila yung kapangyarihan ito kasi meron silang gustong itago? Yan po ang ilan sa mga nagiging tanong ng taong bayan. Ano po? At mapapansin po ninyo nang nagkaroon ng tinatawag na Blue Ribbon Committee, ang kampo nila Senate President Alan Peter Cayetano ay hindi naman mapakali. Ito namang pwersa nila Senator Gatchalian at si Senator Tulfo hindi na rin nakapagtimpi. Ipinagpapalagay ng kampo nila Gatchalian na yung Blue Ribbon Committee hearing na isinigawa na ni Senate President Cayetano, 10 ng kanyang mga kasama, ay isang pekeng Blue Ribbon Committee hearing lamang. Walang saysay. Parang nagsayang lang ng panahon ang pwersa nila sa Senator Peter Cayetano. Kaya matatanda ninyo, sinasabi ni Senator Tulfo, yung kanila ang matatawag na lehitimong Blue Ribbon Committee hearing. Kaya magkita-kita, kung natatanda ninyo kanyang sinabi, magkita-kita tayo anya doon sa totoo, sa lehitimong Blue Ribbon Committee hearing. There will be a Blue Ribbon Committee hearing on Monday. Ayan. At ito na nga po ang nangyari, nagkaroon na nga ng hearing. Ayan. At pakita natin yung picture na talagang sa pagkakataong ito, nagkaroon na nga ng tinatawag na Blue Ribbon Committee hearing ang kampo nila Senator Gatchalian, na ang chairperson ay si Senator Tulfo. At dito idiniin ni Senator Tulfo na itong session nila ay talagang hearing. Pansinin po natin mga kababayan pansinin po ninyo. Committee Secretary, are you here?
Can you put this on record or send someone from the Blue Ribbon Committee to go upstairs sa office po ni Senator Robin Padilla para to inquire the good senator kung sasamahan niya ba yung 18 bodyguards dito sa Blue Ribbon hearing. That's just to put on record para mas maayos po dahil while we're conducting this hearing, So maliwanag na yung isinagawa nilang Blue Ribbon Committee ay isa pong pagdinig. Yan, isa po itong Blue Ribbon Committee hearing. Ayon mismo kay Senator Tulfo. Kaya lang tayo po ay nagtataka bakit sa kabila ng mariin niyang sinasabi na ito ay isang hearing, maya-maya ay binago nila ang statement. Pansinin naman po ninyo yung sasabihin ng isa pang kasama po nilang senator. Tingnan po ninyo ipapakinig ko po sa inyo. Mr. Chairman, just for the record, baka kasi hindi naiintindihan masyado ng ating mga kababayan. Kaya ito ay hindi hearing at ito ay committee meeting, consultative meeting, ay dahil kinikilala natin na hindi pa nahahalal ang lahat ng membro ng Committee on Public Accountability. Yan, sa kabila ng sinabi na ng chairperson na kinikilala nila na si Senator Tulfo na yung isinasagawa nilang yan ay Blue Ribbon Committee hearing. Maya-maya naman, binali naman ito ni Senator Pangilinan. Sinabi naman ni Senator Pangilinan na ito ay hindi hearing, kundi isa labang meeting. Ano nga pagkabanggit dyan? Ulitin nga natin yung pagkakasabi niya. Mr. Chairman, just for the record, baka kasi hindi naiintindihan masyado ng ating mga kababayan. At pansinin po ninyo yung itsura dito ni Senator Tulfo, At gusto kong makita po ninyo yung aura ng muka ni Senator Tulfo kasi medyo parang napahiya po siya rito Ulitin po natin Ulitin po natin. Mr. Chairman, just for the record, baka kasi hindi naiintindihan masyado ng ating mga kababayan. Kaya ito ay hindi hearing at ito ay committee meeting, consultative meeting, ay dahil kinikilala natin na hindi pa nahahalal ang lahat ng membro ng Committee on Public Accountability. Yan. Ito daw ay na lang, consultative meeting. Hindi ito hearing. Pero sabi kanina, bago magsalita si Senator Pangilinan, maliwanag na sinabi ni Senator Tulfo na ito ay hearing. Pakinggan ulit Committee natin. Secretary, are you here? Can you put this on record or send someone from the Blue Ribbon Committee to go upstairs sa office po ni Senator Robin Padilla para to inquire the good senator kung sasamahan niya ba yung 18 bodyguards dito sa Blue Ribbon hearing. That's just to put on record para mas maayos po dahil while we're conducting this hearing, So maliwanag po, talagang yung isinasagawa nila, yan po ay Blue Ribbon hearing. Inulit-ulit pa ni Senator Tulfo yung bagay na ito. Pero ilang minuto pa lang ang nagdadaan, binawi ito ni Senator Tulfo at siya mismo nagsabi na ito ay hindi hearing, na sinunda naman ni Senator Pangilinan na yung isinasagawa hindi talaga hearing. Yan. At may mga pagkakataon din kung minsan ay nakikita natin sa social media, maging si Senate President Alan Cayetano ay mayroong nakikitang dahilan kung bakit gustong maitatag ng kampo nila Gatchalian o Senator Gatchalian
yung posisyon o pagkuha doon sa posisyon para sa Blue Ribbon na committee hearing. Na hindi na nangyaring hearing kundi isa na lamang meeting. Pansinin po ninyo. Alam namin napapalitan nyo kami sa committee pero hindi nyo mapapalitan ng president kung hindi 13. So eto lang Yan. So dito meron ng ini-issue na talagang gustong palitan si Senate President Peter Alad Cayetano. Tuloy natin. Alam namin napapalitan nyo kami sa committee pero hindi nyo Alam namin napapalitan nyo kami sa committee pero hindi nyo mapapalitan ng president kung hindi 13. So eto lang pakiusap ko sa Malacanang. Kumuha kayo ng isa pang senador para sa special session bumaba na ako bilang Senate President para wala na tayong problema pare-pareho pero para masunod yung konstitusyon. Kung pwede lang, Senator Amy, na bumaba ako today, Chairman Senator Robin, gusto ko nang bumaba today as Senate President. Ang problema, I have a duty to the Filipino people and to the Philippine Constitution. Ang nakalagay, until your successor is elected. Hindi pa tayo nag-elect ng successor. So, OSAA, Secretariat, lahat ng empleyado, I'm sorry to put this on you. Not at the penalty of dismissal or cases. Hindi po ako ganun magtrabaho. Konsensya nyo. Alam nyo ang batas. Sino ang susundin nyo? Yung peke na acting Senate President o yung sinasabi ng ating konstitusyon na Senate President? So Malacanang, yun lang advice ko sa inyo. Hintayin nyo na maka-13, tawagin nyo yung special session. Pwede siguro tayo magpahiram ng isa para maka-13 na sila. So yan po ang kaganapan, ano ho? Yan. At mapapansin po ninyo kung bakit nagkaroon ng ganitong mga usapin kasi yung pagtatalaga ng kampo ni Senator Gatchalian, hinango nila dito sa Abilino versus Cuenco. Yan. At yan naman, nakikita ninyo sa ating mga social media. Ngayon, ang diin po ng ating podcast ngayon, susuriin natin itong Abilino versus Cuenco. Kung ito ba ay magiging fitted doon sa kanila pong ginawa. Kasi dito po nila ito pong Abilino versus Cuenco case noong 1949, dito po nila ito yung ginagawa nilang sandalan o ginagawa nilang gulugod. Ito yung ginagawa nilang haligi para pagtibayin na sila yung lehitimong grupo na dapat ng hahawak sa Blue Ribbon Committee hearing. Yan. Ito pong Abilino versus sa Cuenco, ito'y nasa GR number L-2821 noon pong 1949. Matagal na po ito, 1949. Pero ginagamit nila ito bilang jurisprudence doon sa doon sa kanilang pagkakalagay sa kanilang mga opisyalis bilang kalaban na grupo ng Senate President Alan Cayetano. Ayan, aralin po natin itong pong bagay na ito. Take note mga kababayan, napansin po ninyo, ito po ay kinampihan ng IBP o ng Integrated Bar of the Philippines, na itong IBP ay sumang-ayon sa sinasabing posisyon ng grupo nila Senator Gatchalian, na yung pagkakahalal sa grupo nila ay balido o valid. Yan. Kaya naman nagkaroon tayo ng pagkakataon na aralin ito. Talaga bang tama rin ang posisyon ng IBP o ng Integrated Bar of the Philippines
Pero nung akin itong nasuri, mga kababayan, mga kaibigan, parang nagkaroon ng malaking pagkukulang ang IBP sa problemang ito. At ako'y nagtataka dito po sa IBP. Siyempre, pag sinabi mong Integrated Bar of the Philippines, mataas po ang, di ba? Mayroon silang malaking pangalan. Mayroong mataas na pagrespeto. At para bang kapag nagsalita, talagang dapat konkreto. Kasi nga, Integrated Bar of the Philippines sila. Kaya lang makikita po natin, mayroong malaking pagkukulang silang nagawa dito. Tandaan po ninyo mga kapatid, ito pong Abilino versus Cuenco na ginagamit na bilang jurisprudence. Parang malakas ang parang ito yung pinakamalakas nilang haligi na pwedeng matakbuhan. Ang Abilino versus Cuenco case ay isa pong mahalagang kaso pagdating po sa constitutional law. At syempre, maging sa parliamentary law dito po sa bansang Pilipinas, lagi rin itong nauungkat pagdating po sa pag-uusap tungkol sa quorum. Yan. Kaya nga kung tawagin ito, Abilino versus Cuenco Doctrine. Yan, kung ganyan naman yan tawagin ng iba. Ano po? Yan. Ito pong nangyari noong 1949 ay isang kaso na hanggang ngayon ay ginagamit ng iba't ibang kaso pagdating sa mga kahawig nitong pagkakataon. Ito po yung ating aralin. Pero gusto ko munang ipakita sa inyo yung 24 senador noong kaunang-unang Kongreso ng Pilipinas. Balik tayo ng 1946 to 1949. I-post ko po sa inyo ang mga senador noon. Ayan. Andiyan po si Jose de Abilino, andyan si Marcio Arans, Senator Buendia, Thomas Gabili, Oligario Clarin, Thomas B. Confessor, Mariano Jesus, at napakarami pang iba. Hanggang andyan nakalista naman po yan, kasama dyan sila Enrile Magalona, hanggang kay Vicente Soto Sr. Ayan, mababasa na po yan na ninyo dyan, no? At yan pong mga nakakulay green katulad ni Thomas B. Confessor at ni Vicente Soto Sr. Kung bakit po yan naka-green dyan, kasi yung isa po dyan ay may sakit, yung isa naman po nasa ibang bansa. At ang senador lamang na naiwan dito sa Pilipinas ay 22 na aktibo. Kasi yung dalawa hindi po active. Yan. At ito itong sigalot na ito sa panahon noong pong 1949, itong sigalot nito ay sa pagitan po ito ng dalawang kampo. Parang katulad ng dalawang kampo ngayon. Kaya Senator Alan Cayetano, tapos may yung kabilang kampo naman kaya Senator Gatchalian. Yan. Sa panahon ng 1949, meron din ganitong kaso. Mayroon ding dalawang kampo. Okay? Yung kampo nila Senate President Jose D. Abilino na leader ng Liberal Party na taga Samar, at yung kanyang kaibayo na si Senator Mariano Jesus Cuenco na isa namang leader ng Nacionalismo Party. Yan. So
Naaalala ninyo yung background, ano po? Ayan. Noong February 21, 1949, present ang 22 senador sa session hall kung saan gaganapin ang quorum. Yan. Oo, ang session. Sa tagpong ito, bago pa man magsimula at magbukas ang session, nandoon na sa loob ng Senado, ng session hall, yung 22 na mga senador. Yan. Ibig sabihin, valid po ang quorum. Quorum talaga kasi 24 ang senador, 22 ang nasa loob ng session. So, valid talaga yung quorum. Yan. Then, sa tagpong ito, dahil sila ay naroon na, formal namang binuksan ni Senate President Jose D. Abilino ang session. At ito ay nag-proceed na, nagkaroon na ng order of business, nagkaroon na ng talagang proper na pag-uusapan o ng pag-uusap. Samantala, sa kalagitnaan ng pag-uusap o ng mga usaping nakasalang, si Senate President Jose D. Abilino ay nag-declare ng adjournment. Ibig sabihin, pansamantala niyang pinatigil. Sa puntong ito, sila Senate President Jose D. Abilino, na leader ng Liberal Party, sila po ay lumabas ng session hall. Ang ibang term na ginagamit nila dyan, nag-walk out. Ito sila Senate President si D. Abilino. Kasama niyang nag-walk out yung siyam niyang mga senador nakakampi. Yan, no? Nakakampi. Yan. Pakita ko sa inyo yung slides, ha? Ito po yung mga senador na nag-walk out, nakasama ni Senator Jose Abilino na nooy Senate President. Sino-sino po yan? Siyempre, nakalista po dyan 10, kasi nakasama si Jose D. Abilino. Kasi yung siyam sumama sa kanya. Andiyan si Pablo Angeles David, Salipada Pendatun, Fernando Lopez, Enrique Magalona, Vicente Rama, Esteban de la Rama, Jose Romero, si Alauya Alonto, at yung isa pang hindi mahagilap na pangalan ng senador. Ano po? Ayan. Pero yan po ay siyam, pang-sampu si Jose Abilino. Ngayon, sa pagkakataong ito, yun namang, ito yung mga nag-walkout, umalis sa session hall. Yun namang mga nanatili, ito. Si Melesio Arans, no, si Mariano Jesus Di Cuenco, at yung iba pa. Nasa tagpong ito, nang sila ay nanatili, nagkaroon ng paghahalal. At nahalal nga rito si Melencio Arans bilang President pro tempore. Yan. At si Mariano Jesus Cuenco naman ang naging acting president. Yan. Ngayon, samantala nakita nyo yung listahan ng mga nag-walk out at listahan ng mga pangalan na nanatili. Pagkatapos na mag-walk out, ikinukwento ko po sa inyo yung nangyari doon sa Abilino, doon sa sa case nito ng tawag dito ng Abilino versus Cuenco case. Okay? Now, pagkatapos ng walk out, pagkatapos na mag-walk out nila Senate President si Abilino that time, kasama ng siyam niyang mga senador na kanyang kakampi,
yung natitirang senador na 12, sila po ay nagpatuloy ng sesyon. Nagpatuloy sila ng sesyon. Binasa ang libro. Tapos pinakinggan ng natirang mga senador ang privilege speech ni Tanyada. At naghalal kay Mariano Jesus L. Cuenco bilang acting Senate President. Ito po yung naging sentro ng kaso sa panahon pong ito ng Abilino versus Cuenco case. Ngayon, ano ang punto de vista? Ang punto de vista na akin po nakikita rito, hindi pwedeng itulad ang kasong ito sa kasong nangyari dito sa pagitan nila SP Cayetano at ni Senador Gatchalian. Magkaiba ang sitwasyon nila. Bakit? Sa panahon ng 1949 ng paghahalalan, buo ang 22 na senador, quorum. Samantala, ang nangyari naman dito o sa panahon nila Senator Gatchalian, sila lang ang doon, hindi buo yung 24 senador. 11 nga lang sila 11 na senador lang sila na nando doon. Nadagdag lang yung isang senador, si Chis Escudero. Kaya naging 12 sila. Sa mulat-mula pa, hindi mo pwedeng gamiting pattern ang Abilino versus Cuenco case sa issue ngayon. Kasi during that time, kompleto po ang 22 senador, nagkaroon ng nagkaroon ng pagbubukas ng session, ng formal na pagbubukas ng session sa pamamagitan ng Senate President na si Jose D. Abilino. Samantalang dito naman sa 2026 issue, walang Senate President Alan Peter Cayetano na nagbukas ng session para maging formal yung quorum. Wala po. Okay? 11 lang sila, nadagdagan lang ng isa, kaya sila ay naging 12. At isa pa, tandaan natin, sa panahong iyon ng 1949, nag-walk out po yung 10 na senador. Hindi talagang tinapos o kinlose yun po nga session, kundi adjournment lamang po, at maya-maya rin ipinagpatuloy yung formal na binuksang pag-uusap. Katunayan, ipinagpatuloy pa nga nilang pakinggan yung privilege speech ni Tanyada. Na kaya naman tawag dito, kaya naman si Senate President Jose D. Abilino ay nag-declare ng adjournment kasi ayaw niyang mapakinggan yung magiging tawag dito, yung magiging speech ni Tanyada. Ngayon, makita natin sa puntong ito, ipinagpatuloy lamang ang session. Samantala, dito naman sa lugar nila Senator Gatchalian, walang session na binuksan, kaya walang may pagpapatuloy na session. Isa pa, walang Senate President during that time na magbubukas ng session. Kaya ito, lumalabas na, ako masasabi ko lumalabas na talagang peke itong hanay nila Senator Gatchalian. Kung ikukumpara natin dito sa
Abilino versus Cuenco case. Ano po? Ayan. Now, nang nagkaroon dito ng panibagong pagluluklok at ang nahalal nga si Mariano Jesus Cuenco bilang acting president, tapos si Melesio Aras naman ang president pro tempore. Na siya yung upo sa chair ng president pro tempore. Yan ay pagpapatuloy lamang ng nabuksang session. Samantala, eto namang eto namang sila Senator Gatchalian, walang formal na nagbukas ng session, kundi sila lang. Parang lumalabas, sinamantala nila yung pagkakataon. Naakala nila, mailulusot nila ito. Kaya lang nakita natin, nagbaba na ang Supreme Court ng paunang hindi ba desisyon na walang bisa yung nangyaring botohan kila Gatchalian. Ayan naman, hindi na sa atin na bago yan bago ito di ba? Kaya itong kaso ni Abilino versus sa Cuenco na ginagamit nila bilang constitutional law at parliamentary law, hindi nila dito pwedeng isandig. Kaya nga hindi sila kinampihan dito ng Supreme Court. Yan. Kasi nga magkaiba ang sitwasyon ng 1949 at ng 2026. Hindi po talaga uubra. Okay? Now, i-recall pa natin. Noong 1949, 24 na senador, di ba? Nasaan yung dalawa? Kasi doon sa session na napag-usapan natin, 22 senador lang ang nandun. Nasaan yung dalawang senador? Ang senador noong 1949, 24 din, katulad ng sa atin ngayon. Mangyari, sapagkat si Senator Tomas Valenzuela Confesor sa kasalukuyang panahong yun ay nasa Estados Unidos. Hindi siya mapipilit ng Senado na bumalik para sa sesyon. Dahil, ayon sa ating batas, ay walang jurisdiction o kapangyarihan, tama ba jurisdiction, no? O kapangyarihan ang Senado sa ibang bansa. Ang nasasakupan lang ng kapangyarihan ng Senado dito lamang po sa atin pong bansa. Ayan. Kaya si Senator Tomas Valenzuela Confesor ay hindi mapipilit na umattend ng Senate session. Okay, ngayon, yung isa naman, si Senator Vicente Yap Soto Sr., na kilala rin sa pangalang Don Vicente Soto. Kasalukuyan naman siyang nasa ospital ng panahon na yon. Pero siya nandito sa Pilipinas. Yan. Kaya lang si Don Vicente Soto hindi rin pwedeng umattend ng session sa Senado. Malibang pilitin siya at padalhan ng invitation ng Sergeant at Arms ng Senate. Kaya lang dahil nga nasa ospital, hindi talaga makakarating. So lumalabas sa panahon ito, 24 sila, 23 na senador ang nasa Pilipinas. Yan. At si Soto hindi rin makakarating dahil nasa ospital, kaya 22 lang ang napunta doon sa social hall na yon. Yan. Kaya kung hahatiin po ninyo, ang magiging bilang po dyan, 23 pa rin na senador ang dapat hatiin. Diba? Itinuturing pa rin ito ng korte na ang ibig sabihin, yung effective membership ng Senate
ay 23 senador kasi yung isa nasa ibang bansa. Kahit na si Senator Soto nasa ospital, counted pa rin yun kasi nasa Pilipinas pa rin siya. Ayan. Kaya hindi isinasali sa bilang si Senator Confessor kasi nga nasa labas siya ng bansa na hindi nasasakop ng kapangyarihan ng Senado. Ayan. Kaya ngayon, si Senator Vicente Yap Soto Sr. kasama pa rin sa bilang kasi nga nasa Pilipinas kahit siya ay nasa hospital kasi sakop pa rin siya ng kapangyarihan ng Senado kasi nandito sa Pilipinas. Kaya ang magiging mayorya, yung majority sa puntong ito, ang magiging majority kung magkakaroon ng paghahati, dapat 12 senador. Yung 12 senador na yon, magiging sapat ang bilang para masabing legal ang quorum. Kaya nasusundan pa ba ninyo mga kasama? Ayun. Kung nandito sa loob ng bansa yung 24 senador, ang magiging bilang niyan, ang majority niyan ay 13. At dahil si Senator Confessor wala sa ibang bansa, kaya 23 lang. Ang magiging minority ngayon, syempre hindi bababa, mas mababa sa 12 senador. Sa panahong ito, nang nag-walk out sila, sino nga yung teka ha, nang nag-walk out itong sila Abilino. Ayan. Pagkatapos na magkaroon ng pag-walk out, 'di ba? Nag-walk out yung 10 doon sa session hall ng 1949. Yan. Nag-walk out sila, itaman yun na lang ako ha, sila Senate President si Di Abilino. Yan, tama siya nga. Nang nag-walk out sila, kasama yung siyam, 10 silang umalis. Ang naiwan, 12. Kasi 22 ang nasa session hall eh. Umalis yung 10. 12 natira. Yung 12 na yon, yun po ang mayorya. Ano ba English ng mayorya? Sila yung majority. Ayan. At dahil majority sila, mapapansin ninyo, hindi rin sila nagbukas ng panibagong sesyon, kundi pinagpatuloy lang nila yung sesyon na binuksan ng Senate President Jose Abilino. Sa kaso naman ng 1926, tulad nga sinabi ko, walang formal na pagbubukas, basta lang sila nag-deklara kung sino ang kanilang maihahalal. At the same time, ang senador na nandito sa Pilipinas ay itinuturing pa ring 24 ngayong 2026. Sapagkat walang senador na napunta sa ibang bansa. Kaya hindi mo po pwedeng gamitin ang Abilino versus Cuenco. Magkaiba. Magkaiba sila ng context, ng sitwasyon. Sa panahon ni Abilino versus Cuenco, 23 senator ang nasa Pilipinas. Sa panahon naman natin ngayon, 24 senator ang nasa Pilipinas. Yan. Ngayon, paano ika? Si Senator Bato hindi mahagilap. Tapos si Senator Estrada naman nasa pagdinig ng
Yan. Batay sa Supreme Court, kasama sila sa ibibilang. Kasi, unang-una, si Senator, sino itong nasa piitan? Si Senator Estrada, hindi pa nabababaan ng hatol. Yan. Wala pang naibabang hatol, hindi pa siya inaalis sa posisyon bilang senador. Kaya kasama pa rin siya sa bilang. Hindi pa siya convicted. Kasama pa rin siya sa bilang. Makakapag-practice pa siya ng kanyang tungkulin bilang senador. Yan. At isa pa, siya ay naririto sa loob ng bansang Pilipinas. Samantala, si Senator Bato naman, bagamat hindi mahagilap, ay wala namang record na siya ay umalis ng bansa. At ipinagpapalagay pa rin na siya ay nasa loob pa rin ng bansang Pilipinas na kung saan nasasakop ng kapangyarihan ng Senado. Kaya kasama pa rin siya sa bilang. At isa pa, yung pagiging senador ni Senador Bato hindi pa naiaalis sa kanya. Kaya ang kabuang bilang pa rin ng senador dito sa Pilipinas ay 24. Na kapag kinuha mo yung majority, dapat 13. Hindi pwedeng maging majority ang 12. Kasi yung 24 senador nasa bansang Pilipinas. Okay? Ngayon, matatandaan, ang nangyaring botohan sa panahon ni Senator Gatchalian ay 12 lang sila. So, ibig sabihin, minority sila. Hindi sila majority. Anumang posisyon ang kanilang maipagbutuan sa panahong iyon, wala pong saysay. Walang saysay. Kasi maliwanag naman yan di ba? Sa ating Philippines Constitution. Ayan 1987 Philippines Constitution, Philippine Constitution Article 6, Legislative Department. Yan, section 16.2. Yan. A majority of each house shall constitute a quorum to do business, but a smaller number may adjourn from day to day and may compel the attendance of absent members in such manner and under such penalties as such house may provide. Kaya makikita talaga natin, walang saysay. Walang hindi valid. Kaya tama yung isinagawa ng Supreme Court. Mali naman ang ginawa ng IBP na pinaniga ng Integrated Bar of the Philippines na tama yung isinagawa nila ng grupo nila Senator Gatchalian at kinilala ng IBP na ito ay makatwiran, kumbaga, na ito ay legit, kumbaga. Yan. So, medyo nagkamali sila rito. Okay? Yan po ang isa sa aking nakita dito. Yan. Okay? So, ibig sabihin, nang nagkaroon ng actually, hindi bago yung petition, no? Actually nung doon sa isa pang sa rules of the Senate, ito nakita natin yung rules of the Senate, rule to elections of officers section 2. Sabi rito, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its member. Lagyan natin ng highlights. Ito yung pinaglalaban ni Senator Cayetano. Kasi nakalagay nga naman sa Rules of Senate dito sa election of officers sa section 2, the officers of the Senate, sila yon, shall be elected by the majority vote of
all its members. So lahat talaga ng Senate, yung majority doon, sila lamang yung may karapatan, may kapangyarihan na makapaghalal ng mga tatayong opisyalis. Kaya tama dito si Senator Alan Peter Cayetano. Yan. So, lumalabas na nasayang lang yung ginawang ginawang paghahalal ng grupo nila Gatchalian, nila Senator Gatchalian. Ano po? Yan. Ngayon, sabi pa rito, bilang karagdagan lang ito, puntahan natin itong rules of the Senate. Except during the elections, except during the election of officer as provided in Section 2, a majority of the senators shall constitute a quorum. Wala rin halos pinagkaiba din, dumugtong lang ito. Sila lang yung makakapag-execute na po ng quorum. Pag 12 ka, 12 lang, hindi pwedeng masabing quorum. Kasi minority. Para maging quorum, dapat majority ang bilang, 13. Yan. At magkakaroon ng proper na pagbubukas. Bubuksan ng mayroong proper na bilang. Ayan. Okay? So, yan po mga kapatid, yan ang malinaw yan. Kaya, hindi po pwedeng gawing sandalan yun pong case nila Abilino. Hindi po pwede. At dahil hindi po pwedeng gawin, ibinasura ito ng korte. Ayan. At maganda naman ang naging ng korte kasi naging fair naman sila rito. Okay? Naging fair naman sila. Kaya ngayon, maging ang grupo nila Senador Gatchalian ay naniniwala rin na si Senator Pilar Cayetano ang siyang lehitimong Senate President. Yan, Kaya pero ganun pa man mga kababayan, kahit na meron na idiniklara na valid na yung grupo pa rin nila Senator Cayetano ang siyang authentic, at itong grupo nila Senator Gatchalian ay hindi dumaan sa tamang proseso, ay mayroon pa ring malaking usapin. Hindi pa rin natatapos ang kanilang sigalot. Kahit na nagbaba na ang korte ng ganitong sitwasyon, ibinasura na yung petition, ay hindi pa rin natatapos ang kanilang sigalot. Kahit ang tanong ng taong bayan, kailan matatapos ang hidwaang ito? Kasi kung ako lang ang masusunod, mga kapatid, mga kaibigan, tapusin na ito at ipagpatuloy na yung Blue Ribbon Hearing Committee para mapanagot na ang mga dapat managot doon sa issue ng flood control. Ano po? Ayan.
Kasi yun lang naman ang ating maisoli na sa taong bayan. Maisoli na sa taong bayan yung mga ninakaw. Na mga salapi o ng kabangyaman. Yan. Para magamit sa mas naangkop na paggagamitan. Ano po? Yan lamang naman po eh. Pero kung magkakaroon talaga dyan ng mga takipan, kasi parang nakikita ko rito, opinion ko lang naman ito, parang nakikita ko dito mga kaibigan kung bakit gustong palitan ang grupo nila sa Senator Peter Cayetano, gustong palitan ng kabilang kampo nila Senator Gatchalian para maibasura na, hindi na maipagpatuloy yung usapin ng paglilitis tungkol sa flood control issue. Yan. Hindi naman pabor dito ang bansang ang Pilipinas. Kasi nga ang gusto ng ating kababayan, mapanagot na po. Mapanagot na at makita kung sino ang nasa likod ng flood control case na ito. At sana nga matapos na yung sigalot, mag-focus na sa mga dapat talagang pagpokusan. Ipagpatuloy ang usapin, ang paglilitis diyan sa Blue Ribbon Committee hearing. At mapanagot na kung sino ang dapat managot, maisoli sa taong sa kabangyaman ng Pilipinas yung kanilang mga ninakaw na mga mali-maleta daw di umano yung milyon-milyong pera na kinuha sa taong bayan. Ayan. So sa pagkakataon po ito, ayan lang, diyan muna natin tatapusin ang ating mga kwentuhan tungkol po dito sa ating pinag-usapan. Ano ho? Yan. Sa susunod na part 2 ay siguro ay aralin na rin natin yung kasi pinapattern nila itong naging usaping ito, pinapattern naman nila doon sa nangyari noong May 5, 2015 kay Senate President Drilon. Yan, nagkaroon din kasi ng quorum po roon Yan, doon naman din nila ito isinasandal. Aralin din natin yan siguro sa mga susunod naman na pagkakataon. Doon naman tayo sa part 2 natin, yung Drilon recalls sa May 5, 2015 sessions quorum of 12. Kasi doon yung 12 ay quorum. Bakit dito sa 2016 hindi quorum? Yan naman ang susunod nating paksain. Lagay nga natin muna yung ano na yon, announcement. Yan ang pinaka-announcement natin. Sa part 2, focus tayo doon sa nangyari kung bakit naging quorum yung 12 senator sa panahon ni Senate President Trilon noong May 5, 2015. Ayan. So, mga kababayan, isa pong mapagpala at magandang hapon po muli sa inyo pong lahat. Ang inyo pong komentarista, Fernando B. Camacho Jr. Isa pong National Deputy Director ng EFO Social Justice Educator of the Philippines. At kita-kits ulit tayo sa mga susunod nating pagkakataon. Hasta la vista! Hey! Handa ka na ba? Para sa bayan! Fernando B. Camacho Jr. Komentarista ng bayan! Dugong maharlika sa bawat umagang sumisip
tinig na handang magbigay